everyone, welcome back to another video, and for today I'm gonna talk about the side effects of chemo or chemotherapy. And as someone na underwent ng mga cancer treatment, masasabi ko na itong chemo ay pinakamahirap na siguro na pinagdaanan ko ng cancer treatment ko during that time. Kasi yung surgery for me, matapang ang loob ko sa surgery kasi 'di ba 4 na beses na ako na cesarean. Tapos alam ko na yung capacity ng katawan ko, kaya kong gumaling na mabilis, maka-recover. And yung chemotherapy, hindi ko ini-expect na gano'n na magiging epekto niya sa katawan ko. As in talagang hindi ko ngayon nahihirapan ako i-explain kung ano yung hirap na dinanas ko noon. Anyway, as I always say na kung paano ko i-describe ang chemotherapy, think of it as yung mga soldiers, nasa gitna sila ng giyera. Pinapalaban sila sa mga kalaban, pero naka-blindfold sila. So, syempre, di ba, ang tendency ng soldier, bumaril na lang ng bumaril, regardless kung ito ba ay kalaban na nababaril nila, or mga kakampi pa nila. So, just like that, yung chemotherapy, hindi lang yung cancer cells ang napapatay nito. Naaapektuhan din niya pati mga good cells na supposedly tutulong sa'yo para mapagaling or mapabuti ang katawan mo, makarecover ang katawan mo. So, ganun ko siya tinitignan. And maybe because of that, kaya kung ano-anong side effects ang naibibigay nito sa pasyente. Now, take note that itong mga side effects na ibibigay ko sa inyo, hindi lahat ito na-experience ko. Just like some other patients na nakilala ko, hindi naman lahat na-experience nila. So, yung ibang na-experience ko, hindi nila na-experience. Yung ibang na-experience nila, hindi ko naman na-experience. Ganun lang. And depende siguro yon sa kung paano mag-recover ang katawan mo or kung paano nagre-react ang katawan mo dun sa chemo drug. Or at least, depende din sa chemo drug na ibibigay sa'yo. Okay? So, umpisa na natin with the first side effect na obviously karamihan ay napagdadaanan, hair loss. Now, depende sa chemo drug na ipapa-take sa'yo ng iyong oncologist. Some patients ay hindi naman naglalagasan ng buhok. Some naman talagang, kagaya ko, na-experience ko to, as in nakalbo ako. And habang nagkikimo, habang gumugulong ang mga sessions, hindi talaga tutubo ang buhok. So, the last session na tanggap ko, I think August yun. So, itong buhok ko, mag-1 year pa lang ito from the last time na naka-receive ako ng chemotherapy. Medyo mabilis tumubo ang buhok kasi yung ibang mga nakilala ko, hindi pa ganito kahaba. Maybe because of the lifestyle change that I did or the alternative treatment that I did, nakatulong din yun ng malaki. And also, during that time na patubo na siya, na-notice ko na puro white na yung hair ko. And nagulat na lang ako na habang tumutubo siya, and nagtuturn na siya into black. And yung mga white, meron pa naman din mga white. Because syempre, may edad na rin ako. Kaya, kaakala ko gano'n na yun. It comes with aging na rin yung mga white hair. Pero, ayan, naging black naman siya, majority, without doing any, ang tawag dito, coloring sa buhok. Yun. So, hair loss, and yung iba, yung pagtubo ng buhok nila, sobrang kumukulot daw. Sa akin, nag-wavy kasi because yung tubo ng hair, hindi pantay-pantay. So, meron tubo dito, natatabo na nadadaganan niya to, kaya ito nagfa-fly away. Fly away lang naman, although hindi ko pa nakukuha yung dating naturally straight hair ko, ayan, medyo nag-wavy siya, pero okay lang yan. As long as tumubo na siya, I'm happy with that. So, the best way to deal with this is, of course, to accept that talagang merong ganitong side effect. And isipin nyo na lang na tutubo rin naman yan. It is something na babalik at babalik din. And of course, kapag proper ang inyong diet, proper ang inyong lifestyle, it will come na mas mabilis or tutubo na mas mabilis at tutubo ng maganda. Number 2 ay ang
pasintabi sa mga kumakain ay ang nausea or vomiting. Now, this one, sobrang na-experience ko and I think ito yung talagang factor kung bakit bumagsak ang katawan ko dahil once I received the chemotherapy shot or chemotherapy session, right after that, nakaka-experience na ako ng nausea and vomiting. On the way home pa lang, dumuduwal na ako sa sasakyan until pag uwi ko, and bibilang yon ng pinakamatagal ata 10 araw na suka lang ako ng suka even if hindi ako makakain because nga yung panlasa ay lasang di mo maintindihan kung lasang metal or something na may kakaiba na nag-iiba ang lasa ng pagkain, nag-iiba lasa ng nagkakaroon ng lasang hindi maganda ang tubig o yung mga iniinom. So, kahit na anong i-take ko during that time, talagang inilalabas at nilalabas ko. Umabot pa sa point na nag-worry na ako dahil yung inilalabas ko is parang acid na siya na kulay dark brown and when I check parang almost papunta na nga sa internal bleeding kasi sobrang nasasaktan na yung aking lower sikmura kaka-vomit. Siguro ang pinakamaganda nun is kung ano na lang yung okay sa panlasa nyo, yun na lang yung try nyo kainin. During that time, hindi ako makakain ng anything talaga Kumbaga sabi ko nga, daig ko pa yung naglilihi na buntis. Kasi yung buntis na naglilihi, at least alam niya kung ano yung gusto niya kainin. Kapag nakuha niya na yung gusto niya kainin, kakainin niya to. Ako, I really don't know kung anong pwede ipakain sa akin during that time. Basta alam ko lang, matikman ko siya, na sinusuka ko na. So, nahirapan din yung katawan ko na ma-hydrate because of that kasi kahit tubig, lumalabas talaga. And kahit na galingan ko pa yung tinatawag na mind over matter, hindi talagang lumalabas siya ng kusa sa katawan. So, siguro sa mga may ganito pinagdanaanan, sana meron kayong specific food or specific drink na gustong kainin or kasi meron naman mga ganun meron akong kilala na sila naman okay sa kanila na kumain ng soup, okay sa kanila uminom ng water, ng tea, ganyan. But for me, doon talaga ako nahirapan. Hindi talaga tinanggap ng katawan ko yung mga pagkain even if sa isip ko ay parang masarap to So magpapagawa ko nun, pagluluto ko ng mama ko ng ganun or ibibili ako ng husband ko ng ganun pagkain. Pero pag nandiyan na sa harapan ko, ayoko na talaga. Nahirapan talaga ako kainin. Number 3 ay either constipation or diarrhea. In my case, constipation ang nangyari. Siyempre, due to the fact na wala na nga ako halos kinakain, nahirapan na ako kainin, every time na nag-undergo ako ng session, nagko-constipate ako after that. Hopefully, sa mga mag-undergo ng chemo, sana kakayanin ng katawan nyo na uminom ng maraming tubig. Kailangan nyo talaga mag-hydrate para ma-flush out ang mga toxins ng chemo na nasa katawan nyo, na nailagay sa katawan nyo during chemotherapy. I hope na you will be able to drink as plenty water na makakayanan nyo. Kung kakayanin nyo 2 liters a day, kaya makainom kayo noon para ma-flush out lahat at hindi kayo ma-dehydrate. Whether it's constipation or diarrhea, kailangan nyo mag-hydrate ng tubig. Number 4, which naranasan ko ay ang fatigue. Ang katawan natin during chemotherapy, nalo-lower ang white blood cells. And eventually, ang mga red blood cells nalo-lower din. And red blood cells, sila ang responsible para i-transport ang oxygen sa buong katawan. And without that, or kapag ka nahihirapan yun, makakaranas talaga kayo ng feeling of fatigue. During that time, nasa kwarto lang ako, talagang halos tulog ako buong maghapon, buong magdamag, pero ang kailangan dito para makombat yan, ay pilitin yung kumilos. Pilitin yung tumayo, magpaaraw kayo, kahit pa paano magkaroon ng konting movement, konting exercise, it will really help. Hindi kagaya nung ginawa ko na talagang during that time, nasa kwarto lang, akala ko kailangan ko lang ng pahinga, akala ko kailangan ko lang matulog na makatulog para makabawi ang katawan ko, which should not be like that. Kailangan pala ikilos ko hanggat maaari
and makapagpaaraw para makatulong yon na magkaroon ako ng vitamin D sa katawan. Number 5 ay ang body pains. Ito naman, naranasan ko na to during the time na binibigyan na ako ng targeted therapy shots. And masakit sa katawan, nagkakaroon ako ng muscles and joint pains. Pero during chemotherapy alone, hindi ko siya na-experience yung first 5 sessions. Kasi naka-receive lang naman ako ng targeted therapy shots nung ika 6 up to 8 sessions ko na. So, yung iba nakakaranas talaga ng body pains. Maybe because of the fatigue na rin, or baka na kumbaga parang nararanasan na rin nila. Well, hindi naman yun maiiwasan kung talagang nakahiga ka ng lagi. Talaga makakaranas ka ng body pains kapag hindi kumikilos ang katawan mo. Eventually, magkaka-body pains yan. So, isa ito sa mga nararanasan ng mga cancer patients during chemotherapy. Number 6 ay ang loss of appetite. Ayan, kagaya ko, talagang nawalan ako ng appetite, which dapat pinipilit natin kahit papano, but yung kakainin natin, kailangan siguraduhin natin na may nutritional value para makatulong din sa katawan natin na makarecover. Hindi lang basta makakain kayo. Sipin natin na kakain ka na rin lang, dapat yung masustansya na at yung alam mo na makakatulong na maiayos ang sistema ng katawan mo. Number 7 ay ang weight gain or weight loss. In my case, nagkakaroon ako ng slight weight loss, pero kailangan maibalik yon sa dati kasi ang rule kapag ikaw ay nagki-chemotherapy, 'di ba may mga laboratory test yan. Titimbangin ka rin ng doktor kung kakayanin ba ng katawan mo or yung binaba ng timbang mo, sapat pa ba yon para mag-undergo ka ng another session. Isa rin yan sa mga binabantayan ng mga doktor. Yung iba naman, nagkakaroon ng weight gain for some reason, siguro because of siguro pag kumakain na sila, na bumalik na yung gana nila sa pagkain, eventually nagbabawi. So, yon, nagkakaroon ng weight gain ng biglaan. Number 8 ay ang bad emotions. So, I must admit na for some time, I am also feeling ng mga bad emotions. Although most of the time, kino-combat ko ito by being positive and being motivated na gumaling. Pero of course, sometimes, dumating yung point na naiiyak na ako dahil sa hirap na pinagdadaanan ko. But I think the best way to combat that bad emotion is to pray and to think that matatapos din yon. So, akong ginagawa ko na lang is binibilang ko na lang yung araw. Okay, tapos na ako sa day 1. Bukas, baka bukas okay na ako. Kapag hindi pa rin umokay yung pakiramdam ko kinabukasan, isip ko na lang, bukas, baka okay na ako. Baka wala na tong nausea and vomiting, baka wala na rin tong body pains ko, baka wala na rin tong fatigue ko. So, kumbaga, I always look forward to the day na magiging okay na. There are other things na siguro kayo kapag nagdi-deal kayo with bad emotions, there are other things na pwede nyo gawin, like to keep you entertained, like manood kayo ng TV, mag-browse kayo ng social media, manood kayo ng mga videos, yung mga ganyan. So, marami, there are a lot of ways to deal with that, and kanya-kanya lang tayong ng pag-cope sa mga ganong bagay. Number 9 ay ang risk of infection. So, dahil nga bumababa ang white blood cells during chemotherapy session, isa ito sa mga dahilan kung bakit prone sa infection ang isang cancer patient. Number 10 ay ang prone to other disease. So, during that time na ako ay kini-chemotherapy, as much as possible, isolated muna. Parang may COVID, kumbaga parang COVID days, isolated ka, hindi dahil ikaw yung nakaka-infect, kundi dahil ikaw yung prone sa infection. Iwas muna sa mga matataong lugar, iwas muna sa mga gathering, kumbaga as much as possible, nasa isang lugar ka lang. And iwas din sa mga toddlers, kasi yung mga toddlers, sila yung mga malakas makahawa na mga like yung simpleng virus like ubo, sipon, sila yung mabilis makahawa sa isang tao na nag-undergo ng chemotherapy. Number 11 ay skin or nail changes. Ako, na-experience ko na yung aking nails. Buti naman ngayon, ayan,
Nawala na ang yung pagkaitim, tsaka dati nagkaroon niya ng guhit-guhit. What I can recommend is please do not use nail polish para lang matakpan. Hayaan nyo lang. It will grow naturally kapag okay na ang katawan nyo. Huwag na kayong gumamit ng nail polish dahil it will just be another chemical na mapapasok sa katawan nyo, and we don't want that kind of toxins, other toxins na pumasok pa sa katawan nyo. Remember, chemo is already a toxin itself na pinasok sa katawan nyo. Huwag na kayo magdagdag ng kung ano-ano, at baka yung pang maging dahilan kung bakit hindi makarecover na mabilis ang inyong katawan. 12 sa ating listahan ay ang high risk of liver, kidney, heart, bladder, reproductive organ, lung problem. So, isipin na lang natin na kapag ka natatarget ang mga cells na maaayos para makapag-function ng maigi ang ating mga ibang organs, possible na yung mga ibang organs natin ay madamay. Kaya before chemotherapy ay iba-ibang laboratory test ang ipapagawa. Merong bone scan, merong yung sa heart, merong ultrasound sa liver, yung mga ganyan. Kasi gusto makita ng doktor na prior to chemotherapy, okay ito. And during chemotherapy, there will be times na halimbawa, meron kang biglang naramdaman sa heart or nakitaan, halimbawa na sa laboratory test mo, kasi nagpapa-CBC yun, halimbawa merong some kind of infection na pwedeng sa tingin nila natamaan ng liver mo or what not, yun i-require ka na magpa-laboratory test ulit. Kaya alam na mga doctors na prone talaga na magkaroon ng problems ang ibang organs during chemotherapy. So this is something siguro for you to reconsider if you're about to do chemotherapy. Ako, thank God na after my chemotherapy, okay naman ang mga lab tests, ang ibang scan na nagawa ko, and nakatulong ng maigi yung pagsiswitch ko to alternative treatment, yung lifestyle change na ginawa ko. I should say na nakatulong ito na maigi para hindi lang ako ay tuluyang gumaling, kundi maiwasan na ang iba pang damage sa aking katawan. Ayun lamang for now. I hope na nakatulong ang video na to. Please give this a thumbs up kung nagustuhan mo ang content na to. And kung hindi ka pa subscriber ng channel to, please subscribe now and click that notification bell para manonotify ka whenever I upload new video. And until my next one. Bye!